life again. You have overcome. You let the Father's will shine in glory in the life you have lived. Now I stand in your name. Even when I'm weak, you make me strong. You make me whole. My life is yours, I give my all. You are my life, my one desire. You are my crown, incorruptible. Sing God's power. God's power is revealed through the words I hear. In you there's no fear. I fight the battles on with the fate I've won. In my life you're known, and I stand in your name. Even when I'm weak, you make me strong. You make me whole. My life is yours, I give my all. You are my life, my one desire. You are my crown, incorruptible. My name is recorded in heaven. It is written in the book of life. I have faith in you. I have faith in you. I have faith in you, Lord. Even when I'm weak, you make me strong. You make me whole. My life is yours. I give my all. You are my life, my one desire. You are my crown. Even when I'm weak, you make me strong. You make me whole. My life is yours. I give my all. You are my life, my one desire. You are my crown, incorruptible. Incorruptible. Yes, oh Lord. He makes me strong. He makes me whole. He is my one desire. Incorruptible. Jesus, God of my day.
hinirang po tayo ng ating Diyos. At tayo po ay naglalakad sa panuntunan ng ating Panginoon. Kung lagi natin mapapakita sa Kanya ating malaking pagmamahal, napakaganda ng pangako sa atin. It's because you said, Lord, and I'm trusting you with it, with all my heart, with all my soul, with everything I am. It's because you said everything you said in Deuteronomy chapter 28. It is done. You said, and I believe. Kahit anong mangyari po, ang pinaka-bottom line yan, spiritual pa rin ang labanan po. Yan ang tandaan po ninyong lahat. Kaya sinasabi ng Lord, apart from me, you can do nothing. Wala kayong magagawa pag wala si Jesus Christ sa buhay ninyo. Wala kayong magagawa pag wala si Jesus sa buhay ninyo. Wala kayong magagawa. Lahat kayo, lalahatin ko na kayo. Wala kayong magagawa pag wala si Jesus. Siya ang kailangan natin. Because blessed is the nation whose God is the Lord. At tayo man po ay niligtas sa mga panganib, sa mga kaaway, nang dahil po sa habag at kabutihan ng Diyos. Pasalamatan po natin lagi ang ating Diyos. Kapag po nililitis ang isang accuser, he himself will be found guilty. At ang panalangin niya mismo ang hahatol sa kanya. Mababaliktad po ang kanyang sitwasyon. Christians or believers avoid and condemn sin. And the only thing you can do to be spared from judgment is repentance. To others, salvation is such a cliche. But if we think what salvation is, instead of the eternal life in misery and torture in hell, her soul was redeemed from destruction to eternal life with Jesus. Because of her faith, it led to repentance of her sins. Because of repentance of sins, it led to the forgiveness of her sins. Because without that repentance, there's not going to be forgiveness. And without forgiveness, there's not going to be salvation. There's not going to be salvation. It should come from a heart that wants to be forgiven. Nilalabanan na natin yung gustong pumasok sa buhay nila. Sa inyong mga parents, I'm so proud dahil tinatry niyo po yung mga anak niyo nandyan. But this should not be the end. It just should be the When all they do is hurt me.
Ito ang araw, ito ang araw na gawa ng Diyos, na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Buhay, 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 buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Si Jesus, si Jesus ay buhay. Si Jesus ay buhay. Panginoon, minsan pa kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa dakilang araw na ito na binigay mo sa bawat isa po sa amin na nandirito. Higit sa lahat, salamat Panginoon sa presensya mo na muli dumalay po sa bawat isa po sa amin. Ikaw po ang manguna po sa amin. Ikaw ang manguna sa aming pag-aaral, Panginoon. You give us the spirit of conviction, Panginoon. You gave us your wisdom, your knowledge, your understanding, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, O God, ikaw ang kumilos at pumagitna sa bawat isa po sa amin. At dalangin ko kung sino man na nangihinay, patuloy mo palakasin ang mga salita mo, Panginoon, O God. Kung sino man na nangangailangan ng pagpapalo, you continue to bless them. At sino man, Panginoon, na may sakit, ay pagalingin mo, Panginoon, Lord. Lord, we ask for your guidance, Panginoon, O God. Hayaan mo, ikaw lamang po ang maitaas sa oras na ito. Ilayo mo rin kami sa spirit of error, Panginoon, O God. And be God in this place. Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat sa katikilaan mo, Panginoon, O God. We give you back the glory, the honor, and the praises in your most precious and wonderful name. In the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Napakabuti po ng ating Panginoon for the rest of the week. Ay patuloy na sinasamahan tayo, ginaguide tayo ng ating Panginoon. Probably iba sa inyo, maraming pinagdaanan na buong linggo, no? Yet God is good. Diba? Dahil nandirito pa rin tayo, humihinga, nakatayo pa rin sa kabila na maraming challenges sa buhay po natin. Nakikita po natin kung paano po tayo tinutulungan at sinasamahan po ng ating Panginoon. Amen? So, once again, brothers and sisters, on behalf of our beloved Bishop Louis, Pastor Norman, maraming salamat for this opportunity. Higit sa lahat sa ating Panginoon for allowing me to stand before you. At salamat din sa ating po mga elders na walang sawa na talagang sumusuporta po sa ating pong gawain. So alam ko, we are all excited at mahalaga po ang ating pag-uusapan and probably majority sa atin na makaka-relate po dito. Baka mamaya matatawa na lang po tayo sa ating po mga sarili pag napakinggan po natin ating mensahe. So if you have your Bible, sa hindi po pagtatagal, you can open your Bibles in the book of James, chapter 1, verses 19 to 24. So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man does not produce the righteousness of God. Therefore, lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. Verse 24,
For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. Paspasan ng Diyos ang mga talatang binasa po natin. Makakaupo na po tayong lahat. So brothers and sisters, I believe that one of the grievous things that is happening nowadays, yung po mga tinatawag na gera, nababalitaan po natin yan sa iba't ibang mga bansa, no? So kapag sinabi po kasi nating war or wars, it means to kill and to destroy. And kung mapapansin po ninyo, how many people have died because of continuous wars? Ang dami na. Ang iba po, they spent billions of dollars rebuilding yung kanila po mga nasira na infrastructures, yung mga properties po nila. At kung pag-aaralan po natin maigi, kung ano po ang pinaka-bottom line, kung bakit nagkakagera po, it is all because of anger. Ang anger po ay, take note, nag-uumpisa po sa init ng ulo. Lahat na may initin ng ulo magsabing Amen, Amen. For your information, brothers and sisters, yung being a hot-tempered person will not bring any good to us. Bakit ko po sinabi? Ilan na po ang pamilya, magkaibigan, magkatrabaho, magkanegosyo ang nasira dahil sa mga temperamental issues. At kung tatanungin po ninyo kung bakit, o anong dahilan, kung bakit nasira, init ng ulo, kadalasan. At hindi natin namamalayan, the devil is really happy about it. Tuwang-tuwa po yan. And I believe that is one of the existing problems inside the church today regarding init ng ulo. Mapapansin po ninyo, andyan, pastor sa pastor. Imagine that, pastor sa pastor. Nag-aaway, member sa leader, member sa member, o di naman leader sa leader, nag-aaway. Kaya nangyayari, marami po, walang pera, hindi gumagaling, mahihina or nanghihina sa pananampalataya, na isa po kasi ito isa nagiging dahilan kung bakit po walang dumadaloy po na miracle at blessing po sa loob ng church. Now, meanwhile, talking about blessing, binanggit ko yung salitang blessing or pagpapala. Sa atin naman, ang sabi po sa John 10:10, I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. So, ibig sabihin, abundant life ang gusto ng ating Lord. Amen. Now, one tanong, what kind of abundant life? In Jeremiah 39:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. So, ano po yung plano niya? Same verse, 29:11. Plans to prosper you, unang-una. Kapag sinabi pong prosper, madalas po, it is about material things or financial matters po. Wala pong masama dyan sapagkat yan po or kasama po yan sa ibig sabihin po ng ating Panginoon. Dahil ayaw po ng Diyos na naghihirap po ang anak niya pagdating sa finances. Kaya yan po yung plano niya, yan po yung una-una. Now second, still on the same verse, and not to harm you. So pag sinabi natin not to harm, it is talking about protection. Tama or tama? Now third, same verse pa rin po, plans to give you hope. Pag sinabi po nating hope, hope with regards to our problems, burdens. Ibig sabihin, pirmi tayong may pag-asa. Binibigyan niya ng solusyon yung lahat ng problema po natin. Kasi nga, for every problem, there is always a solution. Ganyan po ang Diyos. O sa madalit sabi, unang-una, ang plan niya po is to prosper. Second, not to harm. And third, to give us hope pagdating sa solusyon sa problema. Now, ang pang-apat, sa same verse pa rin po, is a future. Kapag sinabi po natin future, spiritually speaking, yung pong everlasting life, yung pong future natin sa langit. At doon po tayo gusto ng Lord mapunta. So ito pong apat na bagay na ito or blessing na ito ay importanteng mga plano ng Diyos para sa atin. Finances or financial. Second, yung protection. Pangatlo, yung hope. Pangapat, yung future regarding spiritual life po natin yan. Walang iba kundi yung everlasting life na makarating po tayo sa langit kasama ang ating Panginoon. However,
bago natin makamit itong mga bagay na ito, let us remember na ang blessing po ng Panginoon, conditional. Bakit ko po sinabi? Kasi sa Matthew 6:33, kung babasahin po natin, ang sabi rito, but seek first His kingdom. Yung but po dito is a conditional conjunction. So conditional word sa madalit sabi. Majority of us, pasado po dito yung kingdom na sinasabi. Kaya nga nandito po tayo eh. Ito po ang kingdom ng Panginoon dito sa lupa, ang church. Kaya pasado, karamihan. Now, second thing na sinabi po rito sa Matthew 6:33, and His righteousness. At yan po ang matindi sa lahat. So if I'm not mistaken, almost 90% po, madalas po ay bagsak po pagdating po sa righteousness of God. Why? Pag sinabi po nating righteousness of God, naniniwala po ako na hindi po ito limited sa yung kapag hindi ka gumagawa ng kasalanan, righteous ka na sa harapan ng ating Panginoon. Although, kasama po yan. Pero kapag sinabi po nating righteousness ng ating Panginoon, malawak po ang ibig sabihin. And there is one area in our life na mostly lahat ng tao or Christians ang bumabagsak po at hindi makapasa po dito. Kaya po hindi po makuha yung 4 na blessings na binanggit po natin sa Jeremiah 29:11. Minsan, makukuha mo yung 1, 2, or kung minsan naman, yung 4 hindi mo makuha. Why? Because of the righteousness na madalas doon po tayo bumabagsak at sumasablay. And what is that righteousness of God? In James chapter 1 verse 19. So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, is slow to speak, is slow to wrath. Bakit sinabing is slow to wrath? Because in James chapter 1 verse 20, for the wrath of man does not produce the righteousness of God. Amen. In other words, pag tayo po'y mainitin ng ulo or temperamental person, hindi po tayo nagiging righteous sa harapan po ng ating Panginoon. Meaning, it produces unrighteousness. Kaya kapag dating po dyan, madalas, bagsak po ang karamihan. That is why we could not get the healing, yung miracles, yung blessing ng ating Panginoon. Dahil po saan? Sa init ng ulo. Kaya nga po ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 7 verse 9, do not hasten in your spirit to be angry, for anger rests in the bosom of fools. So, ibig sabihin, huwag ka daw basta magagalit agad. Konting kibot lang, mainit ka agad ang ulo mo. Konting kibot lang, irritable ka na kagad. Kasi nga daw po, ang galit daw po'y nagpapahinga daw po doon sa mga mangmang. At ang masakit, ang tawag po ng Diyos sa mainit ng ulo is foolish. Sabi mo sa katabi mo, foolish daw. At ang sabi po sa Proverbs chapter 14 verse 29, he who is slow to wrath has great understanding, but he who is impulsive exalts folly. Pag sinabi po natin folly, meaning lack of good sense. And you have a good sense of understanding if you are not easily provoked to anger. Meaning, malawak po pala yung pangunawa po natin kung hindi ka basta-basta nagagalit agad. But take note, a person who is easily angered is foolish in the sight of God. Hindi po ako nagsabi, yung Bible na nakalagay. And one of the foolishness is being a hot-tempered person. At ang foolish po sa Tagalog ay hangal po ang tawag ng Diyos. So that means, kapag mainitin pala ang ulo mo, ay foolish ka pala. At hindi lang po yan, ang sabi po sa Proverbs 15:18, a wrathful man stirs up strife, but he who is slow to anger allays contention. Just imagine, ang ibig sabihin pala nitong stirs up strife is you are creating a violent disagreement, an argument, or worse is war, gera, away. At yan po ang ayaw na ayaw ng Diyos.
However, meron po kasi mga trigger points po yan. Kaya po umiinit po ang ulo ng ibang tao o ng isang tao. Ang iba po, kaya po mainit ang ulo dahil mainit ang panahon. Amen? Nakakainit ng ulo yun pag mainit ang panahon. Ang iba naman, kaya naman mainit ang ulo dahil wala kang pera. Ay talaga nakakainit ang ulo yan. Tama or tama? At ang iba naman, mainit ang ulo dahil kabi-kabila ang problema, konsumisyon sa trabaho, konsumisyon sa negosyo, konsumisyon sa pamilya. Sa lahat ng bagay, puro konsumisyon. Ganon din po yung iba, kaya umiinit ang ulo. While others, ang matindi, nag-iinit-initan naman ang ulo. Bakit? Hihingi yung asawa ng pera, pang-grocery. Yung anak, hihingi ng pera, pambaon. Daddy, pengin pera. Wag mo akong kausapin, mainit ang ulo ko! Samantalang ayaw lang pala talaga magbigay ng pera. Worse is, brothers and sisters, imagine yung iba, pwede ka nang magluto ng itlog sa bunbunan sa init ng ulo. Pwede na maluluto na. Brothers and sisters, ang gusto po ng ating Panginoon, kahit nagliliyab na yung bunbunan mo, umuusok na yung ilong mo, pati tenga mo, pilitin mo pa rin maging malamig ang ulo. Amen? And I just want you to know na wala pong kahihinatnan po ang mainitin po ng ulo. Bakit ko po sinabi? Ilang tao na pong nakapatay, napahamak, dahil lang po sa init ng ulo po yan. Sa social media, napapanood po natin minsan, di ba? Dahil sa init ng ulo, muntik makapatay, makabaril, nagsusuntukan. Imagine that, dahil lang sa init ng ulo. Alam niyo po, pag sinabi po natin init ng ulo or anger or hot-tempered, it is the adrenal glands. Flood the body. Ganyan po yan. The adrenal glands flood the body. Talagang kumbaga sa bumabaha, pinupuno niya yung katawan. Itong katawan po natin, we take note, yung pong stress hormones, such as yung pong adrenaline tsaka yung pong cortisol na tinatawag. Ito pong cortisol is a steroid hormones po yan na nasa ibabaw po ng kidney po natin pag tinignan po natin yung ating pong looban ng ating katawan. So yung pong utak natin, dinadivert niya po yung dugo palayo sa gut. Ito pong digestive tract po natin. Yung mga intestines. At patungo naman sa ating pong mga muscles. Kung may muscles ka man. So in preparation para saan? For physical exertion. So imagine, yung puso mo, yung heart rate mo, pati yung blood pressure mo, pati yung respiration mo, tumataas po yan. Pati body temperature, tumataas po yan. Kaya nga, di ba, iba sinasabi, pag umiinit ang ulo, hina-high blood ka na naman. Kasi tumataas, pati yung body temperature mo. Pagkatapos, magpapawis yung balat mo or yung katawan mo. Once naramdaman mo yan, you have to control it before it controls you. Ibig sabihin, mag-chill ka lang. And that is our title for today. Chill ka lang. Amen? Alam nyo, the best example si Jesus Christ in Mark chapter 14, verses 43 to 47. And immediately, while he was still speaking, Judas, one of the 12, with a great multitude with swords and clubs, came from the chief priests and the scribes and the elders. Now his betrayer had given them a signal. Nagbigay na ng hudyat si Judas, saying, "Whomever I kiss, he is the one. Seize him and lead him away safely." Kung sino man ang halikan ko, siya yun. As soon as he had come, immediately he went up to him and said to him, "Rabbi, Rabbi," and kissed him. Verse 46, then they laid their hands on him and took him. And one of those who stood by drew his sword and struck the servant of the high priest and cut off his ear. Kaya po yung mga hinuhudas po sa inyo, chill lang po tayo kung meron man. Bakit? Papaano po matutupad ang plano ng Lord kung iinit po ang ulo niya? Kung uminit ang ulo ni Jesus Christ dito po sa mga talatang binasa po natin, malamang wala po to God be the glory ngayon. Wala po tayong salvation. That means kung sumabay po pala yung init ng ulo ng Lord kay Peter, hindi lahat po tayo ngayon nasa impyerno.
Dahil lang po yan sa init ng ulo. So meaning yan po yung magiging repercussion ng init ng ulo. Kaya ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Chill lang bro, chill lang. Kung ipaparaphrase natin. Anong ginawa ng Lord? Pinulot niya po yung tenga. Tapos kinabit ulit. O ayan, ito na yung tenga mo ha. Sinosoli ko na. Pasensya ka na sapagkat umiinit yung ulo ng alagad ko. Walang bawas yan, pati dugo, ibinalik ko dyan. Ano po ang sabi ng Bible? Hindi po siya gumanti. Hindi po nag-retaliate ang ating Panginoon. Ha? Take note, those people are Roman soldiers na dapat pinatay na po si Pedro doon sa ginawa niya. Why? Very cool pa rin ang ating Panginoon sa pagkakabit ng tenga ng tao. Kung ang ginawa ng Lord, that moment, pagpulot ng tenga, isinampal dun sa tao yung tenga. O, ayan na yung tenga mo. Eh, sigurado magkakagulo po yun. Pero that moment, ang ating Panginoon, chill siya, relax siya, nung oras na yung kinabit yung tenga. Bakit? Hindi po mapututupad ang plano niya kapag uminit ang ulo niya. Amen. Now, ilan po sa atin dito, dapat nasa atin na yung blessing eh. Eh tapos biglang uminit yung ulo mo. Ano nangyari? E di sabay bawi ni Lord. Alam niyo, one tragic example. Probably ang iba po sa inyo, kilala ko bilang isang negosyante, car dealer, nagbabuy-and-sell po ako ng kotse. Alam niyo mga kapatid, sa lahat ng ayaw na ayaw ko, yung binabarat po yung unit ko. Lalo na po pag alam ko maganda yung sasakyan na binibenta ko. So marami po akong scenarios wherein I should have closed the deal. Tapos na, nabenta ko na, pero hindi natuloy. Why? Dahil uminit yung ulo ko eh. Bakit naman di init ang ulo? Nagkasundo na kayo sa presyo, tapos pagdating sa dulo, tatawad na naman ulit. So instead na mag-push through yung deal ninyo, yung transaction ninyo, dahil uminit ang ulo ko, nainis ako, hindi ko tinuloy yung deal. But unfortunately, what happened? Instead na mabenta ko yung unit na mas mataas, kung minsan napupunta pa ako doon sa buyer na mas mababa ang tawad. Ang masakit, instead na kumita pa, lugi pa. That is all because of init ng ulo. At ganyan din po ang nangyayari mo sa iba, which should not be the case. Ang kailangan pala, chill ka lang. You have to control your emotions. You have to manage your emotions. Nakita niyo po si Jesus Christ in Isaiah chapter 53 verses 4 to 5. Surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed Him stricken, smitten by God, and afflicted. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Just imagine ang ginawa po kay Kristo. Yung mga latay po niya sa likod, yung mga tusok po niya sa kamay. Pero nag-react po ang Lord? Hindi naman eh. Chill pa rin ang ating Panginoon. Hindi po nag-init ang ulo niya. Hindi po siya nagalit. Why? Alam niya, kapag nagalit po siya, ay hindi po matutupad ang plano po ng Diyos. Kaya tiniis niya po yun. Naging chill lang po siya. Ganun lang siya mga kapatid. Sa kabila na siya'y hinahamak, siya'y dinuturhan sa muka. Imagine, Diyos ka, nagkatawang tao, dinudurhan ka sa muka. Eh, sigurado, iinit ng ulo mo, sa akin mo gawin yon. Pero ang Lord, chill pa rin eh. Why? Para po matupad yung plano ng Diyos para sa atin. Ginawa niya yun, tiniis niya yun, na dinudurhan siya sa muka para sa ating lahat. Kaya ano po ang sabi ng Bible in Isaiah 53:7? He was oppressed and He was afflicted, yet He opened not His mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent. So, He opened not His mouth. Hindi po nagsalita. Hindi gumante. Ano po ibig sabihin? Chill na chill ang Panginoon. Even though He was bitten. Hindi po niya dinaan sa init ng ulo. However, ang sabi po ng Luke 17:1, then He said to the disciples, it is impossible that no offenses should come.
Imposible daw na wala daw mananakit po sa atin, meaning meron at meron at meron at meron talaga mananakit po sa atin whether you like it or not. Pero hindi po pwedeng bastang daanin po natin sa init ng ulo at magalit po tayo. Otherwise, yung plano po na Diyos para sa atin ay hindi po magpupush through. Amen. Naniniwala po ba kayo? Ang iba po, dapat magaling ka na eh. Pero dahil sa init ng ulo, hanggang ngayon, hindi ka pa rin gumagaling. Yung lahat na nahihirapan, wala kang pera, wala kang kwarta, nabubulok ka na dyan sa kahirapan hanggat dinadaan mo sa init ng ulo. Kaya hindi po matupad-tupad po ang plano ng Diyos po sa atin. Dahil ang iba po sa atin, hindi ko naman po nila lahat. Mainit ang ulo, madalas po pagdating sa problema. In fact, in Numbers chapter 14, verses 10 to 13, and all the congregation said to stone them with stones, sabi ng congregation. Now the glory of the Lord appeared in the tabernacle of meeting before all the children of Israel. Then the Lord said to Moses, how long will these people reject me? Ang sabi ng Diyos. And how long will they not believe me? Hanggang kailan sila hindi maniniwala sa akin with all the signs which I have performed among them? I will strike them with the pestilence and disinherit them. And I will make of you a nation greater and mightier than they. And Moses said to the Lord, then the Egyptians will hear it. For by your might you brought these people up from among them. Ano po ibig sabihin? Uminit po ang ulo ng Diyos. Nagalit po siya doon sa mga Israelita dahil po sa kawalan po nila ng pananampalataya sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, kung gusto mo palang uminit ang ulo ng Diyos, yung po wala kang pananampalataya. That is why the Bible said, you can never please God without faith. Apparently, nabwisit po ang ating Diyos sa kanila. Anong sabi niya? Sabi ni Moses, brothers and sisters, Moses, itong mga taong ito, itong mga lahing ito, sabi ng Diyos kay Moses, uubusin ko niyang lahat ng yan. Ano sabi ni Moses? Numbers 14, 13 to 15. Lord, baka kung ano sabihin ng mga kalaban natin, ng mga Egyptians, na nilabas mo yung mga Israelita para alagaan, hindi para patayin. Pero baka kung ano sabihin niya mga yan. Lord, pag ginawa mo yan, sira ang pangalan mo. At hindi na nila masasabi na ikaw yung Diyos na mahabagin or Diyos ng pag-ibig. Ayun po ang sabi ni Moses. He reasoned with God. Pero in verse 19, anong sabi? Numbers 14:19, pardon the iniquity of these people. I pray according to the greatness of your mercy. So kung ipa-paraphrase po natin na sinasabi ni Moses, Lord, sige na Lord, chill ka lang Lord, relax ka lang, huwag ka na magalit. Ayan po ang ibig sabihin ni Moses. Pagdating sa verse 20, then the Lord said, I have pardoned according to your word. Ano po ibig sabihin? Just imagine, God listened to man. Nag-calm down, nag-chill down ang Panginoon. Kumalma, huminahon ang Diyos, nag-cool down. At ang Lord po, dahil po alam niya na na masisira yung plano niya, pag tinuloy niya po yung galit niya, yung init ng ulo niya doon sa mga tao. At mabuti pa po ang Diyos, marunong makinig sa tao, pero ang tao hindi po marunong makinig sa Diyos. Pag sinabi mo sa Lord, Lord, give me this. Lord, give me that. Makikinig po yan. Gagawin niya yan kaagad, lalo na pag nakita niyang nagpapakatuwid tayo at maayos ka sa harapan niya. Amen. Pero ang tao, kung minsan pag siya naman nagsabi, don't do this, brother, don't do this, sister. Ang hirap na hirap tayong sumunod. Minsan, inaawat na, nagpupumiglas pa, galit na galit pa, inis na inis pa, samantalang ang Diyos nagpapigil po siya. Ang tanong, bakit? Alam po ng Diyos kung uminit po ang ulo niya, tinuloy niya yung init ng ulo niya, sira po yung plano niya. Pati pangalan niya madadamay. Kaya nagpapigil po siya. That is why, brothers and sisters, kapag ka umiinit po ang ulo po natin at pinipigilan po tayo, magpapigil na po tayo. Kahit minsan gigil na gigil ka na eh. Talagang gusto mo nang tirisin. Wala eh. Pigil ka pa rin eh. Gusto mo nang sakalin. Pigil pa rin. Bakit? Otherwise, magkakaroon ka pa ng regret. Pag nagalit ka, nakagawa ka na hindi maganda, may nasabi ka hindi maganda, pag nangyari,
ano mangyayari doon? Sira na ang plano ng Diyos sa atin. Pati pamilya mo, madadamay pa. Hindi matutupad ang plano ng Diyos pati sa kanila. Now, furthermore, the question is this: how are we going to maintain our coolness? Ang sabi ng Luke chapter 9, verses 53 to 56, but they did not receive him because his face was set for the journey to Jerusalem. And when his disciples, James and John, saw this, they said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them, just as Elijah did? But he turned and rebuked them and said, you do not know what manner of spirit you are of. For the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them. Ano po mapapansin po ninyo? Na-trigger po si James tsaka si John. Lord, gusto mo magpababa kami ng apoy para tupukin na yung mga taong yan, na katulad ng ginawa ni Elijah. Ano sabi ni Jesus Christ sa kanila? Nirebuke sila. Nirebuke si James tsaka si John. Ano ibig sabihin? Nag-stick po ang ating Panginoon sa plano niya. Dahil hindi po siya naparito para wasakin po ang buhay ng mga tao, but have come to save. Yun ang plano ng Diyos. Meaning, to maintain our coolness, we have to stick to God's plan para i-bless po tayo ng ating Panginoon. Ibig sabihin na nasa isip mo, ang plano ng Diyos, pagpapalain ako, paggagalingin ako, iingatan ako, may solusyon ang problema ko, may eternal life ako, makukuha ko yan, makakarating ako sa langit, sa kaharian mo. Yun ang plano ng Diyos sa Jeremiah 29:11. Yan po ang gusto ng Diyos na nakikita po sa atin. Now, moreover, bakit ayaw po ng Diyos na umiinit ang ulo po natin? In Numbers 20 verses 7 to 12. So, brothers and sisters, it is God's promise to Moses, ito po yung istorya ni Moses, that he would enter the land of Canaan. But unfortunately, hindi po siya nakarating. Why? Dahil sa init ng ulo. Ang tanong bakit? Yung pagiging mainit ng ulo is unrighteous in the sight of God. Kahit ikaw na yung pinaka-modest na magdamit, na Kristiyano, na born-again Christian, pero mainitin naman ang ulo mo, unrighteous ka pa rin sa harapan ng Diyos. Kahit ikaw na, yung pinaka-poging nilalang na tao sa balat ng lupa, pero mainitin ang ulo mo, unrighteous ka pa rin sa harapan ng Diyos. Kahit lingkod ka ng lingkod sa Diyos, todo-todo ang lingkod mo talaga, pero may pagkakataon na bumibigay tayo dahil sa init ng ulo, we become unrighteous in God's sight. Brothers and sisters, tinuturuan po tayo ng Diyos how to be cool sa lahat po ng bagay, whether sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, sa ministry. Dahil ang hinahanap po sa ating ng Lord is to be chill in all circumstances. Pwede ka naman magalit, bakit naman hindi? Pero make sure, lest we fall into sin. Sa parking lang, madalas mapapaaway po yung iba dahil sa init ng ulo. Lahat na nagdadrive dito, magsabing, praise the Lord. Malamang, naiintindihan ninyo kung ano yung sinasabi ko. Minsan, maaagawan ka ng parking, di ba? Sa iyo yan, biglang may papasok ng iba, papasukin ng iba. Or, kundi naman, hindi ka makalabas dito sa mall, 1 oras ng haba ng pila, pagdating sa dulo, awayin mo yung gwardya. Bakit ko alam? Nangyari sa akin Uminit ulo ko. Ang masakit, identified ka. O sino ngayon na nakakahiya? Di ba ako? And I am not proud of it. Lalo naman yung iba, kapalipat lang ng silya, aawayin na yung worker. At yung worker naman, gusto nang sabunutan si member. Ang problema, ito mga kapatid, kuminsan tama na tayo Tama na may katuwiran naman Pero ang init ng ulo mo, nawala ngayon tayo sa lugar dahil sa init ng ulo. So, ibig sabihin, tama ka na mali ka pa dahil lang sa init ng ulo. Amen? So, brothers and sisters, kailangan matuto na po tayo maging cool nowadays para makakilos po ang Diyos po sa buhay natin. Kaya nga, ito po ang dapat natin gawin in 2 Timothy chapter 2, verse 24. And a servant of the Lord must not quarrel, but be gentle. Kanino daw? To all. Hindi to a few.
To all, mapa-worker, brother, sister, worker, pastor, leader, lahat po yan. Ano pa? Able to teach. Patient. So we need to be gentle and we also need to teach and be patient. Pero kanino, bukod sa all, 2 Timothy 2:25. In humility, correcting those who are in opposition. Ibig sabihin sa lahat ng mga tao who will oppose you, yun ang iinis sa'yo, kahit pikon na pikon ka na, kahit nakakaawang patayin at nakakainis buhayin, maging gentle pa rin tayo. At maging very patient pa rin po tayo sa Kanya. Sa lahat na nanggagalit, nang iinis, nananakit. Alam niyo po mga kapatid, bakit tinuturo ng Diyos sa atin ito? Kasi po once we practice gentleness, nare-relax po yung isip po natin. Pati puso mo, nare-relax yan at saka nagiging mas masaya. Naniniwala po ba kayo, yung iba po sa atin dito, 28 ka lang, mukha ka na 90. Bakit? Kasi po yung init ng ulo, nakakadagdag ng edad po yan, nakakadagdag ng mga linya sa noo po yan, pati sa mata, ng wrinkles eh. Ang init ng ulo, nagpapakulubot po yan sa mukha, pati sa puso natin. Kaya nga ang gusto ng Panginoon, maging patient tayo, maging gentle tayo. Meaning to say, babae man o lalaki, huwag pong mainitin ang ulo. Kung minsan lang sa hanap buhay, di ba, nai-stress tayo sa trabaho, sa negosyo. Pagdating sa bahay, katulad ng binabanggit ni Bishop, para ka si Totoy Sipa. Di lang halata sa akin, maigsi yung bias ko. Di ba? Totoo, pagdating sa bahay, pagod ka, dami mong konsumisyon sa opisina. Ang init ng ulo mo, ang init ng ulo mo sa asawa mo, sa anak mo. Sa lahat, mainit ang ulo mo. Ang matindi, sa traffic, nagro-road rage. Brothers and sisters, wala kang magagawa sa traffic, talagang traffic na eh. Hindi nga napahinto nung isa, sinabi niya, stop, huminto ba yung traffic? Hindi naman nawala ang traffic. Kung gusto mo, bilhin mo lahat ng sasakyan sa Maynila tsaka sa Quezon City, iparada mo sa bahay po ninyo, igaraling mo sa bahay ninyo, tsaka dumaan ka mag-isa dyan, sigurado hindi iinit ang ulo mo. Wala ka magagawa, traffic talaga eh. Amen? Kaya mga pababae, lalaki, chill ka lang. Now, the question is, why do we need to be gentle? 2 Timothy chapter 2, verse 26. And that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. So, ibig sabihin, brothers and sisters, most likely, yung po nag-o-oppose po pala sa atin, makakaligtas po sila. Because they are being used by the devil, or their minds might be open. But the thing is, yung pong mga nananakit po sa atin at nangiinis po sa atin, kaya minsan hindi po mabuksan, because we also repay them with init ng ulo. Iniinis ka, gagawin mo, init ng ulo mo sa kanya. Pero alam nyo po, kung magiging gentle po tayo sa kanila, yung kanila pong mga isip would probably be open. At once na mabuksan po yung mga isip po nila, ano po mangyayari? You will also win their hearts. At kapag na-win mo sila, diyan mo makukuha ang blessing at plano po ng Diyos sa'yo. Amen! Ang maganda po mga kapatid, pag chill ka lang, ang daling gumawa ng miracle ng Lord. Bakit ko sinabi in Acts chapter 20 verse 9? And in a window sat a certain man named Eutychus, who was sinking into a deep sleep. He was overcome by sleep, and as Paul continued speaking, nagsasalita si Pablo, he fell down from the third story and was taken up dead. So si Eutychus nahulog at namatay. Why? Tulugan mo ba naman ang salita ng Diyos, talaga mahuhulog ka talaga. Amen. O lahat ng tulog, sumigaw ng amen. Naisahan ko kayo ha. So, listen everyone, no, lalo na po doon sa mga natutulog. No? Ano po nangyari doon sa kay Eutychus? Di ba sinabi patay? Natulog nahulog. O dead ball. Ang sabi po sa Acts 20 verse 10, but Paul went down, fell on him, and embracing him, said, do not trouble yourself, sabi ni Pablo, for his life is in him. For his life is in him.
Ang sabi niya, do not trouble yourself. Huwag kayong magbahala. Huwag kayong magalala. Yun ang lumabas po sa bibig ni Apostle Paul. Patay na. Dead ball na. Do not trouble pa din. Sinabi ng Bible, patay na eh. Pero alam nyo, pag chill ka, pag relax ka, chillax ka, yung patay na, buhay pa rin sa'yo eh. Pag chillax ka, siguradong gagawa ng miracle ang Diyos. Kaya ano po nangyari in verse 11 to 12? Now when he had come up and had broken bread eaten and talked a long while, even till daybreak, he departed. And they brought the young man in alive. They brought the young man in alive, and they were not a little comforted. In other words, pag tayo po'y chill, relax po tayo, merong miracle. That is why nakakakilos po ang Diyos po sa buhay po sa natin. So, ibig sabihin, ang Lord, mag-relax ka lang, sagot ka niya, chill ka lang. Ako ang bahala sa'yo. Now, the question is, paano ka ngayon mag-relax or chillax? Sabi sa Mark 4:37 to 38, and a great windstorm arose, and the waves beat into the boat so that it was already filling. But he was in the stern asleep on a pillow. Natutulog ang ating Panginoon. And they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? So Lord, hindi ka pa natatakot? Mamamatay tayo lahat dito. Malulunod tayo, lulubog tayo. Hindi mo ba kami inaalala? Lulubog tayo, Lord. Madadamay ka, pati ikaw kasama rito. Ano ang ginawa ng Panginoon? Imagine, galing po sa tulog ang Panginoon. So most likely, baka nag-iinat-inat pa si Jesus Christ, nagpupungas-pungas pa ang ating Panginoon. Sabi niya kay Peter, okay Peter, what is happening? Lord, lulubog tayo. Lulubog tayo, Lord, mamamatay po tayo lahat dito. O sige, chill ka lang. Tumayo ang Panginoon. Anong sabi? Peace be still. Peace be still. At yan po ang gustong makita ng Diyos sa atin. Kahit dumadaan tayo sa matitinding bagyo ng buhay po natin, chill ka pa din. Bakit? Alam mo na ang Diyos ang gagawa ng paraan. Siya ang may control ng sitwasyon mo. Siya ang may control ng lahat ng bagay. Huwag mong daanin sa init ng ulo. Kita niyo po ano po nangyari po sa kanila sa Mark 4:39. And the wind ceased, and there was a great calm. Tumahimik yung hangin, pati yung alon. Why? Kasi po, yung nagpatahimik, chill na chill. Habang inuutusan yung hangin at saka yung alon, chill yun ang utos. So meaning, kapag chill po tayo or chill po kayo nag-uutos, ibig sabihin, nandoon yung tiwala mo sa Panginoon, nandoon yung paniniwala mo sa Panginoon, nandoon yung authority mo sa Panginoon, naniniwala ka at naninindigan ka na gagawin ng Diyos ang sinasabi mo. However, in Mark 4:40, but he said to them, why are you so fearful? Bakit ba kayo natatakot? How is it that you have no faith? In other words, the bottom line is still faith. Kaya po tayo natatakot at nag-aalala. So meaning, kung meron tayong pananampalataya or matindi po ang pananampalataya po natin sa salita ng Diyos, hindi ka agad basta iinit ang ulo mo, hindi ka matataranta sa mga sitwasyon mo. Hindi basta-basta, pirmi tayong chill, pirmi tayong relax. Why? Nandoon yung faith po sa atin ng Diyos na na alam mo na ang Diyos ay kikilos sa buhay mo kahit ang bigat ng pinagdadaanan mo, kahit binabagyo ka na, kahit halos lumubog na yung bangka ninyo, chill ka pa rin. Bakit? Nandun yung pananampalataya mo sa ating Panginoon. So therefore, ang pinakadulo, faith pa rin sa ating Diyos na buhay. So in other words, if we have faith, magiging cool, relax, and chill po tayo. Kaya nandoon po yung blessing, nandoon yung miracle, nandoon yung healing power, yung protection ng ating Panginoon. Amen! Papansin nyo, chill na chill din po ako mag-preach. No? Kanina nga, muntik na ako mainis. Pero Lord, sabi ko, wag. Of all the days na masisira at magloloko yung laptop ko, ngayon pa. Wag ngayon. Kasi medyo nagloko eh. Pinaalala ng Lord sa akin, chill ka lang. Chill ka lang, boy. Chill ka lang, bro.
chill ka lang sis. Bakit yan ang ituturo eh? Kaya pansin nyo, relax na relax ako. So ngayon po, since nagre-relax tayo, tumayo naman po tayo. Magpasalamat naman po tayo sa ating Panginoon. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa paalala niya na ngayong gabi muli tayong i-remind ng ating Panginoon to chill and to possess syempre yung patience, maging gentle pa din po tayo sa kabila ng maraming stressors. Sa buhay, hindi naman po nawawala yan. Dahil alam niyo po mga kapatid, kapag tayo po chill and very relaxed po tayo, ay mas nakakakilos po ang ating Diyos na buhay sa atin po. So meanwhile naman, para sa ating po mga first time na viewers po, allow me to share with you the gospel of Jesus Christ na kailangan po natin paniwalaan at sundin for us to be saved. Pag sinabi po natin salvation in Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith and that not of yourselves, it is the gift of God. So malinaw na sinabi po ng talata that for by grace we are saved through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? So again, please listen to me sa lahat ng mga first-time viewers. It is found in 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Basahin po natin. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you receive and in which you stand, by which also you are saved. Ulitin ko, malino na sinabi po ng talata, by which also you are saved. If you hold fast that word which I preach to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. O sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ, yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan na kailangan paniwalaan po natin at sampalatayanan po natin. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala, nanampalataya, tapos na, wala na po tayong gagawin, tutuldok na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4, verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ang sabi rito, ano daw ang katatapusan, ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan sundan or lakipan po natin ng pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa pananampalataya at paniniwala, but rather, kailangan sundin po natin yung gospel ng ating Panginoon. Kaya lang the question is, how will you obey? Paano po ba natin ito susundin? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Ang sabi po rito, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po magsisisi po ng ating mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. Iko-confess po natin yung ating mga kasalanan. At naniniwala po ako na once nandun po yung genuine repentance sa ating mga puso, the Lord is willing and able to forgive your sins. Kahit nasabi mo na ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa, ang dami mo nagawang kasalanan, mabibigat na kasalanan, pero pag nakita ng Panginoon na yung puso mo, nandun ng taos puso na nagsisisi ka, patatawarin at patatawarin ka ng ating Diyos na buhay. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yun po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismon sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, malino na sinabi ng talata, therefore we were buried with Him through baptism into death. That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Para bagang inililibing po natin kasi yung ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So yan po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And the third step is, we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po, papasok ang ating transformation, yung ating po regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po, na nabanggit po sa Romans chapter 8, verse 11, ganyan po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. Lahat tayo may kahinaan, aminin nyo man hindi. At ang hirap po mapagtagumpayan ang kahinaan natin pag sa ating mga sarili. But once you have the Holy Spirit in you, and the gift of the Holy Spirit in you,
Yan po yung tutulong po sa atin para ma-overcome yung lahat ng ating mga weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito pong tatlong ito ay kailangan maganap po sa ating pong mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo yung dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo yung mga ulo. And please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step naman po, sa mga gustong magpabaptize po, andyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba po na ma-screens po ninyo. Pwede po kayo tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Or otherwise, pwede po kayo mag-message po sa ating pong FB page. Iwan lang kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So at this moment, minsan pa tayo po yung muli magpasalamat po sa ating Panginoon. Tayo po ulit tayo manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga katuruan na binigay niyo po sa amin. Patuloy, O Diyos, ikaw po ang manguna sa bawat isa po ng mga anak mo na nandirito. Hayaan mo, Panginoon, Holy Spirit mo manguna po sa amin. Ibigay mo sa amin yung patience, yung gentleness, Panginoon. Huwag mong pahintulot kami, Lord, na magkasala sa iyo, lalo-lalo na po, Lord, sa init ng ulo. Hayaan mo matuto kami maging chill in all circumstances at all times, Panginoon, O God. Hayaan mo, Panginoon, ikaw po, Lord, ang gumabay sa amin sa araw-araw, Lord. And Lord, we look forward sa susunod na linggo na ituturo mo po sa amin and continue to bless us all throughout the week. Maraming salamat. We give you back the glory, the honor, and the praises in your most precious and wonderful name, in the name of Jesus. Amen. So once again, brothers and sisters, God bless every one of you, and to God be all the glory. Jesus now. Oh, to Jesus now. And hold